Yes po, isang maulang gabi po sa ating lahat mga kabarangay. At ihahabol ko lamang po ang content na ito. Ito po ay para po kay Attorney Makalintal. At syempre po, bago ang lahat, ang aking pong taus-pusong pag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa channel na ito, Coiners Ring, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakikilig po yung notification bell at all para palagi po kayong updated. Dahil napakarami ko pong nababasa ng mga komento sa aking mga vlog, sa aking mga content na tinatanong, sino ba yang si Makalintal? Binabas po si Attorney Makalintal po ng mga ibang nagko-komento. So ang iniisip ko po ay baka ito po ay mga kapit-tuko. Yes po, mga kapit-tuko, sigurado po yan. Opo, maging sa ibang mga vlogger po, pagdating po, pag nababangkit yung pangalang Attorney Makalintal, naglalabasan po yung mga ganyang pambabas. Minamaliit po nila si Attorney Makalintal. At minsan nga po ay sinasabi pa na kung talagang matalino daw ito, bakit natalo noong humabol po siya sa Senado. Mga patutsada po na talagang hindi po kanais-nais at alam na alam po at mababanaag mo doon po sa mga nagko-komento laban po kay Attorney Makalintal ay tiyak po 101% kapit ko po sa posisyon yung ayaw na magkaroon ng halalan. Kaya po hater po sila ni Attorney Makalintal. Mga kabarangay, ako kaya o tayo kaya ang magtanong sa kanila, kayo, sino ba kayo? At sasagutin ko po, bagamat hindi ko po masyadong lubos nakakilala si Attorney Makalintal. Alam po ba ninyo, kayo na mga haters, magalit na kayo kung magagalit kayo, si Attorney Makalintal po ay isang makabagong bayani, isang makabayang abogado. Bakit ko nasabi ito? Mga kabarangay, at lalo na kayong mga haters ni Attorney Makalintal, kung walang Attorney Makalintal, ay paulit-ulit po na gagawin ng mga nasa posisyon na may sariling interes ang paulit-ulit po na pagyurak sa saligang batas ng Pilipinas. Opo, dahil kung wala po na isang Attorney Makalintal na tumayo noong 2022 para labanan po ito po pag-postpone ng halalan, hindi po mahahayag sa sambayanang Pilipino na tayo po ay niloloko, na tayo po ay niyurakan ng karangalan, inaalisan ng karapatan ng mga taong yan, ng mga ganid sa posisyon. Kung wala pong Makalintal, ay hindi po lalabas ang katotohanan na bawal talaga ang mag-postpone, magpahaba ng termino ng mga nakaupong barangay officials. Kami po na may matinong pag-iisip, kami po na hindi kapit sa tuko sa posisyon, ay humahanga sa isang Attorney Makalintal na naninindigan, tumayo po para labanan ang ganyang pagyurak sa saligang batas ng Pilipinas. At hindi ko po malilimutan yung sinabi minsan ni Attorney Makalintal sa isang interview sa kanya na naumpisahan na po niya ito. At kung sakaling siya man po ay mawawala na sa mundong ito at may gagawa uli na yuyurak sa saligang batas ng Pilipinas sa usaping pagpuspon na naman ng barangay SK election, tiyak po ang sabi niya, maraming mga bago at makabagong Attorney Makalintal ang lalabas. At ang aking masasabi lamang po, mga kabarangay, lalong-lalo na po yung mga nagmamahal sa demokrasya, yung mga nagmamahal po sa tunay na saligang batas. Habang merong kurso na abogasya, habang may nabubuhay na tao, habang umiikot ang mundo, hindi na po mabubura magpakailanman ang Romulo Makalintal versus Comelec. At higit sa lahat, Supreme Court ruling. Alam po ba ninyo mga kabarangay, na nang lumaban po, nanindigan itong si Attorney Makalintal, ay sarili po niyang pera ang ginastos niya po dito. Kaya ako po ay nananawagan sa mga tao po na lubos na naniniwala sa kakayahan po ni Attorney Makalintal at sa mga tao po na naniniwala po sa ginawa o ginagawa po ni Attorney Makalintal sa paglaban po
sa mga ganitong usapin ay hinihiling ko po sa inyo na sana po ay i-share po ang video ito para po mas marami po ang makaalam sa nangyari, sa tunay na pangyayari. Para po mas marami pa po ang makakilala kay Attorney Makalintal na isang makabayang bayani, makabayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.